Hey, welcome back mga boss at galing tayo ng hospital. Nagpakuha ako ng dugo, yan, saka urinalysis para sa ano na rin din sa kalusugan natin, para malaman natin kung kumusta yung kondisyon ng katawan. Dahil 'di ba, yung trabaho natin masyadong stress. Ang dami nating iniisip, tapos minsan napapabayaan natin yung health natin. Paminsan-minsan maganda rin magpa-check up. Kahit nasa magandang kondisyon ka pa, maganda rin yung ma-check up ka. So makuha ako ng dugo. Babalikan ko pa bukas o mamaya, pero may mga test pa na gagawin. Yun nga lang, medyo magastos mga boss. Ganun talaga. Misis kasi doon pumunta sa kumbaga dalawa kami nagpa-check up. Maganda na yung ma-check or maaga para malaman kung kumusta yung kalusugan. Sabi nila it's better ewan ko ano yung tawag sa English. Basta mas maaga na yung nagpa-check up. So babalik pa ako, pero sa ngayon tapos na yung ihi, dugo, tapos balik na siguro kung mga sunod na araw. Maaga ngayon yung bali nakatulog ako 2 oras lang ata, wala pa yung tulog ko ngayon. So nasa kahabaan tayo ng GP Rizal dito sa Marikina, parting Lamuan, may sako pa ata ito ng Malanday. Yun, nilalakad ko lang. Ba't ko nilalakad? Kasi nagbablog ako. Okay, nasa Tumana na ako mga boss. Bali bumili tayo ng pagkain. So sumakay isang jeep din simula dun sa pinag-anohan ko ng dugo. Isang jeep din ang sakay. Mabilis lang naman, wala pang 10 minutes sa dito na ako. So ngayon lang din naman ako nakalabas ng ganito kaaga. Actually mga ganitong oras tulog na tulog ako. So masarap din sa pakiramdam kapag nagigising ka ng ganitong oras. Kasi marami sasakyan, tapos medyo malamig pa yung klima. Uwi muna ako, pakakain ko, matutulog ako. Matutulog muna ako. Itutuloy natin yung natin, siguro mga siguro mga alas 12 na siguro, depende mamaya. Pero syempre pinakamahalaga dyan matulog kahit anong mangyari. Matulog at matulog. Hindi pwedeng hindi magpahinga. Mga lang ang tulog ko sa 2 oras. Kahit maka 3 oras pa ako, okay na yun. So ngayong araw ang ginawa ko lang ay ito. Gagawa tayo ng pang 12 volts na kasi may gagawin nga ako ditong car amp. Parang naibenta ko ata yung 12 volts ko. Tapos may dumating na speaker galing sa customer ko ng nawawala daw yung sounds, wiring ang problema. Noong pandemic, customer ko ng pandemic hanggang ngayon. So ituloy ko na to, yung hindi pa ganun kasolido yung gawa ko dito, pero pwede na, pang sarili lang naman. Yung papagawa ng speaker, bali ang problema nito, namamatay daw o nawawala yung sounds. So papalitan natin ng wiring, nagdala ng wiring yung may-ari, nasa ilalim na. Tapos i-check din natin dito sa loob yung dividing network. Ayan, kakalasin natin yan, pull out natin. Tapos yung pinaka-wiring naman niya ito, madalas to sa mga ganitong amplifier. Kailangan palitan na rin natin yan. Nga pala kanina may ginawa akong 12 volts na power supply. Ayan gagamitin natin yan kasi may gagawin tayong 12 volts na car amp. So ito muna para may magawa ko ngayong gabi. Kalasin ko lang yung board. So ito yung board nya, yung pinaka-dividing nya. May capacitor, may bulb, may resistor. Check natin dito yung wirings kung okay pa. Tapos ito tatanggalin na natin. Then ito naman, kailangan natin i-resolder kasi minsan nawala ng contact yan. Kahit nakaganyan pa. May na-experience ako dati pag pinipitik gumagana. Kaya kakalasin natin yan para i-resolder. Tingnan ko yung wire.
tinatanggal ko yung may mga electrical tip. Ito nakalas ko. Kaya pala sabi ng may-ari, minsan tutunog, minsan wala. Dito pala sa mga dugtungan, no, may mga dugtungan na yun, nginat-ngat na ng daga. Yan. So ayusin na lang natin yan. So marami pang dugtungan dito sa baba, itong wirings na to. So possible na dito yung problema, kaya may sound siya, minsan wala. So ayusin ko na lang, then testing natin yung speaker. Ayun. So malamang yung tweeter niyan walang problema. Okay? Nga boss, makalat yung nga pala na natapos na yung business permit natin. May bago ng plaka dito sa Marikina. Yan. Yan. Dumating na lukot-lukot pa yung papel ko. Yan, meron din kaming sanitary permit dito mga boss. So yung speaker ay tapos na to. Inayos ko yung wiring. Okay na. So gagawin ko na lang ay yung power supply pala. Mamaya alinisin ko muna tong working table ko para maayos. Tapos ko na tong exhaust pan. Nilinis ko na to kagabi. Ngayon, tingnan nyo, sarado. Kakaiba yung blade nya. Bumubukas yan kapag ito ay isang exhaust fan at hindi to made in China, made in Korea. So natin, bumubukas yan. Nga pala, ako din ang pumili nito nung binili ni Tito sa Home Depot. Ayan, tingnan nyo. Bubukas yung blade. Ayun. Mapapansin nyo, may hangin na. Yan. Pag nakababa naman yan, tingnan nyo mangyari dyan. Kusang magsasara. Para yung hangin naman sa labas hindi papasok, o kung may mga daga o may mga yan. Pero pag umaandar, bubukas siya. Yan, di ba mapansin nyo? So magandang magandang klase din tong na to. 5 years na. Hindi man lang nasira. Ginagamit to sa sa CR. Kailangan kasi may exhaust talaga sa CR, di ba? Pag yan naman yung itsura niya kapag So tingnan natin itsura niya kapag andar. Yan. Made in Korea. So sa sa Wilcon. Sa Wilcon namin nabili. So yan, bago matapos yung natin. So ayan, natapos natin ngayon. Bluetooth speaker. Tapos power supply para sa gagawin nating 12 volts. So kailangan mag-cleaning na ngayon ng shop para tuloy-tuloy naman bukas sa susunod na project. Ayan mga boss, so kay Kuya Danny Lozano ulit. Kaya ang ata to, pero tingnan natin. May nakabalot pa.